Hello, welcome to Especially for You. Hello po. Ange, and how do you say your name? Fern po. Fern. Fern. Ganda ha. Ano yan? Nickname mo? Pinauso mong pangalan? O yan talaga yung nakalagay sa birth certificate mo? Name ko po talaga. Bali yung Fern po, pinaghalo po siya ng pangalan ng father ng mama and papa ko. Bali yung Fern po, yung Teofilo, F.I. Tapos yung Cornelio po, yung RNE. So doon po nabuo yung Fern. So, tatay nung nanay mo, ano? Tatay po ng nanay at tatay ko. Tatay ng... Tatay parehong ng tatay nanay. ng nanay at tatay mo. Opo. Kasi usually kasi yung nanay at tatay. Pero ngayon yung tatay ng nanay at tatay. Anong mararamdaman mo kung yung pangalan mo ay pinagsamang pangalan ng tatay mo at ng kumari mo? Kumari. Wala pa akong narinig na ganito. Anong ibig sabihin niya? Ay, pinagsama po itong pangalan ng tatay ko at ng kumari niya. Nang walang kaabog-abog, tapos dun mo lang na-realize, ha? Bakit nga pala kumari yung Baka naman ninang niya. ninang niya? Pinakamalapit na ninang. So, Pero ano yan? Chinese yan. Oh? Ha? Bakit? Ano siya? Pilido niya C. Buti na lang, pwede siya. Hi sa iFern! Dada and Sister Kimi. Ano pa ng vitamins? Kung inaakala mo makukuha mo sila sa magpasikat, nagkakamali. Sa akin yung exclusive. Malapit na yung magpasika! Sa bola ko ba? Alam ka ba, apelido niya yan? Bakit anong pangalan niya? I want you to. I want you to run. Ano ka ba? For me, baby. Ikaw naman, kinukonsindi mo. Ang ganda. Kung ako'y nasa tabi niya, nasikmuraan ko yan. Pasalamat ka, ikaw yung nasa gitna. Maganda nga kanta-kanta. Uy, wag ka, may entry yan. Meron ba? Hello! Kasi meron niya. Make me Fern! Make me Fern! Yes! Nung kasama natin yung mga kapuso, natin dyan, friends. Nagpauga si Jackie ng Yes. water. Pauga. Tapos nung tumugtog yung water, tumingin siya sa akin. Sabi ko, sige, pwede na. Proud ka nga eh. Pwede ha. Pwede wala tong May yung video Wala ka na- sermon to Nakaganyan ka nga doon sa video. Oo, titignan ko kung paano siya Okay sasayaw. naman. Di pala kita, may score pa yun. So si Fern, na ex naman ni Ange. Hello po. Ayan. Anjanette ba yan? Anong... Hindi po, inventong pangalan ko Invento po. lang. Sa second name ko po kasi Angeline. So nung nag-rebrand po ako nung college, so sabi ko, Angela. Nag-rebrand! Ba't ano bang brand mo dati? Baka hindi nag-work kasi. Nag-rebrand? Baka dati siyang bear. Bear brand. Baka siyang Ba bear. yun? Bear brand. Naging gatas. Ba't ka nag-rebrand? Anong nangyari sa dati mong brand? Nalugi? Hindi po, bagong personality lang po. Saka para yung mga nasa past ko, wala na. Ganun pala Diba yun. bata kayo? Ang daming arte sa buhay. Papalit Anong ko edad ng ka nag-rebrand, Ange? Ano po, 20. 20? Sana yung 20 ni-rebrand mo rin? Yung 20 ni-rebrand niya, ginawa niya 20. Ay, di ba ganyan? May ganyan na sila ngayon, ano? Mag-rebrand ako. Yung, Para yung, Yung iba nga, past, iwan ko nagpapagawit ng na. buhok. Meron, Oo, meron. walang itsura. Ikaw, Jackie, kung magre-rebrand ka, anong pangalan na ipapalit mo si Jackie? Maki. Maki? Yeah. Maki Gonzaga? Oo, Maki. Maki Baka? Maki. California. Maki. Yeah. Para malapit pa rin, nandun pa rin yung, kasi yung Jackie, malapit yun sa puso mo. Ikaw na ikaw yun. Dapat huwag mo ilalayo. Maki si Maki. Pero bago mo maisipang mag-rebrand, tatanggalin mo ba muna yung lipstick sa ngipin mo o magre-rebrand ka? Unahin ka muna. Wait lang, people. Pakitanggal ma. Hindi nila sininyas eh, no? Ito, pag ikaw binubulong ko, pag ikaw nasa mic. Nilaglag ka ba? Kasi binulangan niya, yung paa ng ipis sa ilong mo nakalabas. Ako naman, okay. Tapos ikaw. Pag ako daw binubulang niya, pero sa microphone. Oo, pero hindi mo kailangan mag-rebrand. Kailangan mo lang mag-reband. Yes, oo. May mga ano na eh. Rebrand, ganyan. Hindi, kasi di ba sabi nila, unlimited daw yung chance to reinvent yourself, to explore yourself, rediscover. Kaya siguro ganun yung ginawa ni Ange.
Sino nag-invento sa'yo? Hindi, ganun daw yun. I-explore mo yung pagkatao mo. Minsan, ito bagay sa'yo. Baka dumating siya sa punto ng buhay, ay, hindi na ako to. Iba na yung atake ko. Dora ngayon." pa lang. Oo. Dora na explore. Kaya nag-rebrand na si Ange. Yeah. Si Ange ay taga Sampaloc, si Fern ay sa Tondo. Saan ba kayo nagtagpong dalawa? Kapit. Nagtagpo kami nung sa high school po. Grade 7 po ako nun. Sa Ramon Magsaysay High School po sa Espanya. Sa Sampaloc? Opo, Espanya. Monsay po. Tapos, bali, nung grade 7 po kasi, election day po nun. So, I was running for grade 8 representative po. So, election day na po yon. So, ako, parang, sa isip-isip ko, sure lose na po ako nun dahil yung kalaban Ano na? ko. Parang sure lose po. Sure? Lose. Parang Lose. talo na po, Sure ganun. lose. Talo na talaga. Kasi po, yung kalaban ko po medyo famous po ganun. So, nung election day na po, so nasa ground po ako nun. Biglang nag-slow mo yung paligid ko. Uy. Tapos, Bakit? Nakadrugs ka, no? Bumagal ang paligid. Pag hit-hit niya. Let's go. Let's go. Tara, uwi na tayo. Slow. Pati yung nag-slow. Okay. So, Slow ayun, mo. Dahil sa kanyang pagdating. opo. Tinapik niya po ako. Sabi, uy, ikaw si Fern, di ba? Sabi ko, oo, iboboto kita. Ganun. So, Batchmates ba kayo? opo, batchmates po. So, parang nung time Ano na yun, section ka nun? Darwin po, Special Science. Darwin. Ikaw? Amity po. Star section naman ng regular section. Amity. Ikaw, Ville. Amityville. Horror. Ba yung... Alright. So, ayun na po. Sabi niya po na, uy, ikaw si Fern, di ba? Sabi ko, ay, oo, binoto kita. Ganun. Binoto. Opo. Tapos na election. Opo, election day na po. Iboboto pa lang Iboboto. daw. Boto pa lang daw. Wala pa Boto eh. ko lang ba? Nakatapos lang ng debate noon. Sige. Fern naman, Iboboto Nakalimutan ka na ni niya. Fern. So, binoto mo naman talaga siya. Opo. Bakit? Kasi po, nagustuhan ko po yung speech niya. And then, meron po kasing room-to-room campaign nun. So, para may substance po yung mga sinasabi niya. So, Tungkol sa ano yung mga sinasabi niya? about po sa kung paano po siya makakapaglingkod as our batch representative. Ayun po. So, bakit President and Vice President yung kaninang nasa ano? Kasi po, ano po yan March 2016 pa po yan. And then the next year, nung kami na po, President ako, batch representative siya. And then the next year ulit, President ako, Vice na siya. Ng Student Council? Yes po. Taray. Wow. So, Achiever. So, taon-taon pala tumatakbo ka. Siya po. Ako po dalawang beses lang. Kaya nga taon-taon, di ba Opo. dalawa? Kasi kung siya tatlo, taon-taon yun. Mahilig sila, active sila sa school. Yes po. Active sa school. Okay, so nagkasama na kayo sa, bukod sa batchmates, nagkasama sa opisina. Di ba may office yan, Student Council office. Kamusta naman ang naging relasyon ninyo? Siyempre po masaya kasi nung second year po, kasi natalo po kami nung unang takbo ko po. So nung second year po na yun, yung sabay na po kami sa student council, siyempre masaya kasi parang yung taong mahal mo, kasama mo yung... Magjowa na kayo nung tumakbo ulit kayo nung Opo. pangalawa, nung ikaw nung Opo. pangalawa, tas una niya, magjowa na Opo. kayo. Opo. So parang yung feeling ko nun, siyempre, pareho kayong passionate about leadership, ganun. So, tapos magkatulong kayo. So parang sobrang happy ko po nun kasi magkatulungan po kami sa ginagawa po na. Paano yan pag magkaaway kayo tapos nagkasama kayo sa office, nagdididmahan kayo? Actually, wala po kaming experience talaga na nag-lead kami kasi right before nag-start yung term namin, nag-break na po kami. Oh. And then, nung president ako, vice siya, as in yun, break na talaga kami. Okay. Bakit kayo nagbe-break pag nasa posisyon kayo? Recess. Recess kasi. Oo, tama. Hiwalay ko. Ba't kayo naghihiwalay? Naghiwalay. Hindi po, di ba po, di ba, March 2016 kami nagkakilala nung natalo siya and then naging kami August. And then the next year, Ilang months lang kayo magjowa? around 6 po. March, April, May, June, July, August. Oo, 6 na 6 buwan. months. Opo. Di ba, August to May 2017 po. Bago ka naging officer. Yes po. Kayong dalawa, bago kayo naging officer. Opo. 6 months lang. So, kamusta yung 6 months na yon? Sa akin po, na-consider siya na sobrang genuine lang po. Genuine. Serious ba yon o happy-happy lang? Hindi mo masyadong malalim? Serious at the same time happy kasi ang dami ko din po natutunan eh. So yung 6 months na po yun, hindi ko siya consider as puppy love lang kasi sobrang dami ko pong natutunan, ganun. Tas, Like?
pagbibigay po agad ulit ng second chances. Ganon. Ba't nakailang balik ka ba sa kanya? Ano po kasi? Nung nag-break po kami, 1 year niya po akong hinabol nun. Break na kayo, inaaway ka pa niya? Hinabol po. Hinahabol, nakipagbali ka. Hinabol ka niya. Kasi tumakbo sila, di ba? O kaya naghabulan. Konektado. Tumakbo sila. ka. Student Habulin-huli council. kita. Nanalo. Nag-abot. Hindi po. Hindi ka bumalik. Hindi po. Ako po yung naghabol sa kanya. Kasi ako po yung nakipag-break. So, 1 year ko siyang hinabol. Pero matigas siya. Sabi niya, wala na raw talaga. Hindi niya na talaga kaya. So, after 1 year, I finally gave up. So, hindi ka naman pala nagbigay ng second chance. So, anong na-realize mo sa pagbibigay ng second chance? Ayun po, kasi nung time na po yun, alam kong parang may fallback ako. Parang alam kong na naghahabol siya. And then, Sinong yung time fallback na yun, mo? May iba kang girl, ganon. Opo, parang nagka-MU rin po ako nun. So, parang nagtatry po ako. Sabi ko, pag di nag-work to, ano naman eh. Andyan naman Andito siya. naman parang ako. ganun. Parang Parang ganun ako po yung yung nangyari. Tapos, ayun po. Ang pogi mo naman, Fern. Gustuhin ka naman pala, Fern. Waiting lang si Anjo. Nireserve Madami mo naman palang si boboto Ann. sa'yo. Ano po kasi parang medyo nababawan ako sa reason ng breakup namin. Pero at the same time, accepted ko naman siya. Kasi yung reason po niya nun kung ba't siya nakipag-break sa akin is, pressured for from academic and yung sa student council po. Parang ganun. Okay. So, hindi ka nagtagumpay sa second chance. Opo. Anong ginawa? Saan mo nalang binalik ang attention mo nun? Rebranding. Rebrand siya. Nagpalit siyang pangalan. Dahil din ba kay Fern, kaya nagpalit ka din ng pangalan? Hindi naman po. Matagal ko na po siyang nakalimutan bago ako mag-college po. So, nung ginawa ko during that time, kasi hinabol ko po talaga siya literally and figuratively. Like, sulat akong But letter. figuratively. Literally. How about religiously? Emotionally, psychologically. Spiritually. Hinabol ko rin po siya politically. Mga batang to. Tumakbo din Ang siya. dami-dami yung terms. Daming words. Anyway. Eventually, Oo. At saka anong ginawa mo particularly? Natuwa ka ba? Definitely. O nalungkot ka? Absolutely. Yung mga bata talaga, ang galing nila sa terms. Madami silang Dami na naman. Madami- describe ng mga ganap. Adjectives. True. Maraming terminology. Yeah, parang slayabilitizationism. Okay, so... Yes pa. So, basically, Basic lang tayo. ano po, literal kasi may time na... Literally mo yun. Pwede mo lagyan ng LY yan. As in, merong time na hinabol ko siya sa hallway. Sabi ko, wait lang, usap lang tayo. Tapos sabi, ayoko, next time na, ganun siya. Award yan ganun yung literal. And then figuratively po, susulat ako ng letter sa kanya, handwritten. Tinatapon niya, hindi niya binabasa. Mini-message ko siya sa lahat ng social media accounts niya. It's either seen lang or talagang react lang siyang. tawag dyan, Figurative yun. tawag dyan, pakiputli. Pahaboli. Wala siyang Tawag siya. loyalty sa'yo. Dermatology. Deadmatologically. Okay, kasi nandiyan na tayo sa habulan, pero hindi natin napag-usapan bakit ba kayo naghiwalay. Ayun po, since nung time nga po na yun, president na ako and siya batch representative, sobrang Hindi, bago sabi mo naghiwalay kayo, bago kayo Bago. naging officers, di ba? Opo, kasi po, nanalo po kami and then magsiserve pa lang po kami the next school year, June po. Ah. May po, nag-break na po ganun. kami. Pag nanalo kayo, hindi kayo magsaserve agad. Opo, next school year pa po siya. Okay. Kasi may recent. So, ayun, parang syempre, sobrang bata pa rin nun. Parang 14 pa lang ako nun. So, parang bumuhos sa akin yung pressure kasi ACADS naghahabol din kami sa honors, may maintain na rank, and then student council president kasi ako, and ang daming doubts sa akin kasi grade 9 pa lang ako. Di ba usually po sa student council, grade 10 yung president. So ang daming nagda-doubt sa akin na kaya niya ba talaga, ganyan-ganyan. And then, takot din ako noon kasi illegal yung relationship namin. Hindi pa kasi ako legal sa parents ko. So parang, during that time, ang daming gumugulo sa utak ko. Feeling ko, siya yung bagay na pinaka pwede kong i-let go. Binagay ka niya, girl. Ouch. Ayun. Isa ka lang bagay. Okay. Ay, ikaw nakipag-break? Ginawa ka niyang fallback. Opo. Ikaw naman turing mo sa kanya bagay. Serious nga itong relationship na to. So nilet Bata go pa. ka, hindi ka top of her priorities at that time. Opo, parang ganun po. So,
yung time na po na yun, parang, inaccept ko na din po talaga eh. Kasi ayoko po maging hadlangan na kasi pareho naman po kasi kami academic achiever, tas sobrang passionate namin about leadership. So, at that time, parang, hindi ko na rin masyado nilaban nun eh. Parang, inaccept ko na lang na ako, sige, basta ma-achieve mo yung mga gusto mong gawin, ganun. Kahit wala na ako. Parang ganun po. Pero sa mga edad na 14, kunyari, ate ka niya o nanay ka niya o guardian ka niya, parang yun din naman ang i-advise nyo. Yes. Kung bata nyo pa, Yes. di ba? I-prioritize mo ng ACADS, di ba? Kung anong, di ba? Kasi Correct. 14 eh. Especially, Vice President tsaka Presidente ng school eh. Ay, Student ng council. Student council. So talagang... Supportive, Magiging presidente na busy siya ng talaga school. Di ba? So may mga may mga ganap na agad sa buhay na kailangan. Honor student. Di ba pag honor student, ka talagang pinaprioritize mo yan. Kasi naman bilang isang bata, ang pangunahin naman talaga nating tungkulin, bukod sa maging mabuting anak at kapatid sa ating mga kapatid sa loob ng bahay, mag-aral ng mabuti. Yes. Totoo. Di ba? Yun ang sinasabing, huwag niyo munang problemahin ang mas malalaki pang problema. Wag, kung hanggat maaari, huwag munang problemahin kung paano kayo makakatulong sa pera ng bahay ninyo, kung paano maitataguyod ang pagkain sa loob ng bahay ninyo. Kasi yung mga bagay na yun, dapat talaga pinoproblema ng mga magulang. Correct. Di ba? At ang pangunahing problema, ang tungkulin o responsibilidad ng mga bata ay mag-aral ng mabuti. Yes. So, kinakarir nyo ang pag-aaral at that point. Yes po. So, Oh, fair enough. Okay, yun. Na, Para sa inyo rin naman yun. babata pa. Ngayon ba, naka-friends kayo? Nag-uusap kayo, ganyan? Hindi friends, pero goods naman po kami. Ayun. Good. fair din naman na yun. Pero after po kasi nung paghahabol ko, di ba 1 year po yun, hindi pa po doon natapos yung story namin. Gusto mo talagang pahabain, ha? Hindi po. Ni-wrap up ko na eh. Oh, sige. Okay. Para fair po. Sa oras, sige. Bali nun, di na po kasi kami ng communication after nun. Dahil nagka-boyfriend na rin po siya nun. So, at that point, sobrang in denial ako sa feelings ko. Alam kong gusto ko pa po siya nun. Kasi nung nag-promise ako sa kanya na babalik ako sa kanya. Pero nung parang ready na po ako, ganun, nagka-boyfriend na po siya. And then, nawalan po kami ng communication. Hindi po kami nakapag-closure, ganun. Tapos, after 2 years, I realized na hindi pa pala ako move on. Parang sobrang nag-hold back pa ako sa past namin. Sobrang dami kong what ifs na sabi ko, sayang that pala binigyan ko siya ng second chance, ganun. Kasi, kine-consider siya thought ko eh. Parang, simula po kasi noon sa kanya, di na ulit ako nagka-girlfriend. Parang, sobrang greatest love ko po yun. Siyempre, first girlfriend, sobrang dami ko natutunan. So, after 2 years, I messaged her na I said sorry. Sabi ko, di ko may imagine yung pain na nakos ko kasi 1 year po yun eh. As in, sobrang dinedma ko siya, nagbibigay siya ng letters, pero tinatapon ko yung mga message niya, nilalike ko lang, ganun. So, sobrang tagal ng pag-develop ng feelings ko na di pa ako na-move on. So, 2 years, bila ko siyang binalabog na, sabi ko, hi Joy, di pa na ako move on and I want to say sorry and thank you sa lahat ng nagawa mo sa akin. And lahat ng nagawa ko sa'yo. Parang ganun po. Okay. Kasi may chance ka naman eh. Hindi ka ba naka-move on o wala ka na lang kasing... Alam mo yung... Sabi niya kasi, di ba, mahabol si girl. Dinedma niya kasi meron siyang... Meron na siyang iba Oo, eh. okay lang May yan. fallback. May reserba. So, nung nawala na yon at isa na lang, wala na. Kaya hinahabol mo siya, ay, wala na, habulin kita. O ayaw mo lang mabakante. Hindi naman po sa ganun, Yung, po kasi, yung grade 10 po, yung naghahabol po siya. In denial po talaga ako nun. Alam ko talaga na mahal ko siya. Pero parang, student council kasi sobrang dami po naming naririnig sa iba't ibang tao na wag mo nang balikan, ganon. Hindi naman po sa dahil bakante ako, pero yung love talaga na experience ko nun is sobrang genuine po, ganon. Kaya, Sobrang genuine po. Dapat dinedma mo siya nung humahabol. Ayun po, parang regret ko din po yun kasi ayun nga po, in denial po ko sa feelings ko na na mahal ko pa po siya, ganun. Saka, kasi po, I feel like sobrang nasaktan ko na siya. Kasi yung breakup po namin, sobrang biglaan niya. Parang we were okay, tapos biglang isang araw, sobrang selfish nung decision ko na ayoko na, break na tayo. So,
na sobrang nasaktan siya. Kaya every time sinasabi niya sa akin na gusto naman talaga kitang balikan. Kaso kapag naaalala ko yung mga nangyari noon, siguro kung paano ko siya biglang binitawan na lang, hindi niya na kaya. Ganun po. Oh, kasi wala pong ano nun eh. Sobrang okay po kami nun. Parang wala po, hindi ko po naramdaman na, uy, para makipag-break na sa akin si Joy. Parang ganun. Wala po ko naramdaman na ganun. Bigla na lang pong one time, bigla na lang po siya nakipag-break sa akin. Gusto ko po talaga siya balikan nun. Sinasabi ko po Ngayon sa ba kanya. gusto mo pa siyang balikan? Ay, hindi na po. May boyfriend na rin po siya and move Hindi, on na po hindi, ako. oo, may boyfriend na siya, pero yung gusto, yung may nararamdaman ka pa sa kanya, at kung may pagkakataon, sana babalikan ko siya. Kung wala siyang boyfriend ngayon, babalikan mo ba siya? Wala na po. Move on na rin po talaga. Tapos na rin. Tapos na ang chapter na yun. So, tagal na, 14, 21 na sila ngayon. Correct. Sabi Oo, niya. 7 taon naman na ang 2016 nakalipas. Yes. Sana naman din, Yes. diba? Natapos na rin. Kasi siya yung totga eh. Pero pag totga, natatapos ba yun? O Well, forever mo siyang... Forever siya kayong... Forever Forever kailangan. kang may nararamdamang something kasi totga mo siya. Feeling ko, Naalala mo. dun sa tao na yun, kung siya yung kinoconsider mo na totga, forever nandun yung what if mo dun sa taong yun. Nakatatak na sa kanya. Hinahanap mo yun. dun eh, no? Pero pag totga mo, sige, forever nandun yung what if mo, wala nang feelings yun. Siguro admiration na lang. Wow. From afar. From afar. From From afar? afar. Well, depende sa sitwasyon. Kasi kapag, kapag naging single yung isa, tapos naging At saka pwede single ba ka yun? rin. Yung ex mo o yung totga mo, ina-admire mo pa rin, pero wala kang damdamin. You just admire the person. Oo, kasi hindi talaga mag-work pag naging kayo eh. Yeah, it's either may damdamin ka o wala kang damdamin dun sa ex mo. Pero yung possible ba yun yung ex mo, wala ka ng damdamin pero you admire him? Diba, it's either may feelings ka or wala ka ng feelings dun sa ex mo. Totga. Ako feeling ko... Hirap eh. Feeling ko, Hirap, no? ano na lang yan eh. Depende kung ano yung mapupunta sa harapan mo eh. Kasi di ba pag sinasabi niya, pag tot ka daw, marami kang what ifs. Oo. Kung wala ka ng damdamin sa tao, do you still care of the what ifs? May pakialam ka pa ba dun sa mga what if? Dun sa taong wala kang Wala na. damdamin? Wala na Wala na dapat. Wala Wala na. na So, pakiramdam. ibig sabihin, kung tot ka mo at may what ifs ka, ibig sabihin may damdamin ka pa Gusto dun sa mo pa tao. siguro siya. Correct. Oo. Kasi kung wala ka na, ano ang pakialam ko kung ano mangyayari sa amin sa future, hindi ko naman na siya gusto. Yeah. Wala naman akong damdamin sa kanya. Tsaka Wala kang makakalimutan mo care na yun. At Kakalimutan kasi mo wala, na. di ba sabi nga nila, ang kabaliktaran daw ng love is indifference. Love or wala kang nararamdaman kahit ano. Yun daw, ang kabaliktaran daw ng pag-ibig ay yung walang kahit anong damdamin na nananalaytay sa puso mo. Kasi sabi, di ba, ang kabaliktaran daw ng love, hate, hindi. Ang kabaliktaran ng love, wala. Indifference. Wala kang nararamdaman. Wala kang pake. Wala kang interest. Wala kang anything. Hindi na siya nag-exist sa mundo mo. Non-existent ka. All Wala or siyang nothing. care. Yes, nothing, zero. Kaya kung zero, why would you care? Kung what if nagkatuluyan kami? What if nagkaanak kami? What if hindi kami naghiwalay? So, dun siguro, dun sa may mga totga, meron silang kaunting natitira pa rin. Kaya nila nako-consider na totga nila yung tao. Lalo na yung paghihiwalay nila, hindi nila kagustuhan. Oo. Correct. Iniisip-isip. Panghihinayang. Yun. Nanghihinayang. Hinayang. Nanghihinayang ka. Tanong natin si Katy Perry. Kasi may ganyan akong kilala. Sino Na sabi yan? pinag-uusapan nga na, sabi ko, alam mo, ikaw talaga tot, ganyan, no? Kasi, ayoko magbigay ng Dali clue. na. Kwento mo na. Hindi mo Hindi ako mamaya. Sasabihin niya, ikaw kwento mo na naman kahit di mo sinabi. Ibubuking na yan. Sino yan, Ibubuking Dali na naman. yan. Nabasa ko sa isang fairy tale. Princess, sino Super princess in yan? love sila sa isa't isa. Tapos naghiwalay na sila. Tapos nagkaroon na ng boyfriend si guy, si girl, nagkaroon na ng girlfriend si guy. Tapos magpapakasal na sila. Magpapakasal na si girl. Si girl, bago magpakasal, sinulatan pa ni guy. Yung ex niya. Sinulatan, oo. Bago siya, magpapakasal na siya. Di alam na lahat ng magpapakasal na siya. Sumulat pa si guy kay girl. Ang sabi? Tungkol Sabi sa... niya. Nabasa mo? Tungkol sa... Yun na lang. Basta Kailangan sabi ko, sa sulat. totga ka niya talaga. Yung hindi niya, sabi, yung parang, kakasal na siya, hindi ko na talaga mahabol to, wala na to. Last chance na para sabihin yung Ano yung... gusto niya. Oo, pero wala na sa Amerika na sila. Ano yung letter? Pigil? Ha? Pipigilan yung letter. Hindi naman pa.
Alam mo, ang labo nga Tumututol eh. pala yung letter. Tutol. Ang labo. Basta, ayoko magbigay ng mga... Kasi ayaw Anong title niya. ng Ayaw niya pwede? pumunta ng simbahan. Itigil ang kasal. Sinulat. Inabot sa pare. Father, Sinulat pakibasa. na. Oh, change topic. Baka mag-share pa ako. ng ano. Basta yung Grabe ganun. naman yun. Si ano ba yan? Pero wala na sa Amerika na sila. Ano na sila, settled na sila sa Amerika. Talaga. Parang nakwento mo sa akin. Si ano yun, di ba? Para di sa Amerika. Sino kayong kinasal na nasa Amerika na? Nasa Amerika nila sila. Tapos si Guy wala settled na rin sa Paris na sila. Nililigaw mo kami ah. Ay, ibang bansa na pala. Tapos, Kwento mo na. Sige na. wala i-share ayoko mo na. magagalit sila sa Look mo akin. na. So anyway, Very juicy. ayaw Mamaya na kawain lang doon niya sa ako. kainan. Kasi may ginawa pa si Guy. Charot. Ano yun? Anyway. So ayun. So si girl may boyfriend na. Happy ka na ngayon? Yes, super happy po. Going 6 years na po kami. Tagal na pala eh. Anong sabi ni Guy nung boyfriend mo na pupunta ka dito tapos nandito kayo sa ganitong sitwasyon? Sa kanya po ako unang nagpaalam and sabi naman niya, support niya naman po ako kung ano po yung gusto kong gawin. Hindi naman siya nagsiselos or na-off, na-awkward. Hindi po. Super ano siya, super unbothered and chill lang siya. 6 years na. Bothered. Na-meet mo yung boyfriend niya? Kilala mo? Schoolmate din po namin. Oh. Anong feeling nung nung unang beses na nakita mo siya in person or unang beses na nakita mo sila together? Siyempre po, hurt po ako nun. Kasi, wala po nga pinagsabihan nun na hurt pa ako. Kasi baka sabihin nila na pinaghabol mo ng 1 year tapos masakit pa pala sa'yo. Parang ganun. So, sobrang kinimkim ko po yun. Tapos ng mga times na yun, dun po yung medyo nagpa-process na sa akin na I need to move on. Ganun. So, ayun, nasaktan po ako nung time na yun. Ikaw naman, nung first time na magkikita kayo, kasi nasa school kayo, di ba? Yung first time na, paano yung nagkasalubong ba kayo nung Or talagang magkikita kayo sa isang lugar? O nagkasalubong lang? Yung first meet up po namin Nakasama ever. mo yung boyfriend mo? Ay, Nagkataon lang po. Yung ganon, anong pakiramdam din sa inyo? Yung time ba na yun na gusto mong makita niya kayo? Or kung may pagkakataong umiwas, ayaw mong magpakita? Gusto ko, kasi na-imagine ko siya parang, iiwas ba kayo? Ayaw mo makita? Ma-awkward ka? O gusto mo? Gusto mo tutuloy ka ba o hindi? No? Diba? Loud and proud. Or in your face mo siya. Yes. In your face, may Oo. jowa ako. Kung Ganun. rin busy ka. Oo. Anong nangyari nun? Yung In totoo? your face ko po siya. Sabi ko nga! Naghabol ka 1 year eh. Rumampa akong ganun. Sabi ko, pogi rin yung pinalit ko. So, deserve. Ganun. Tapos, ano ka ngayon? Kasi syempre may pain din yun. Nakakapahiya yung sa sarili mo. Isang taon habol ka ng habol, di ba? Maganda naman si Ange din. Tapos sinabi mo sa kanya, hindi na ako si Joy, si Ange na ako. Yes! Kaya Hi, lalo mo, Fern. lalo mo Ange siyang nga bunisit. No, pangalan mo, di ba? Ange. Tapos pag nasaktan ka na nun, rebrand na naman siya. Iba naman. Iba naman. Sana. Jimoto naman siya. Jimoto. Sino mo to? Angie mo to. Ganon. Ikaw! Oh. Kung sakasakaling meron ka ng boyfriend, Oh. sasadyain mo bang makita niya kayo? O kung magkikita kayo, iiwas ka na lang? Yung totoo. Sa ngayon, sa sitwasyon at nararamdaman mo ngayon. Sa state of mind mo ngayon. Ako yung may boyfriend na ako. Alam mo, oo. Meron na. Kung magkataon na nasa isang lugar kami, nandyan siya, tapos kasama ko na yung bagong someone ko. Makita at makita mo, ito yun eh, hindi na para magtago, hello. Pinagdasal ko to. Itatago ko ba? Di ba? Hindi mo itatago. Gaganon siya. Sa'yo. Siya nga pala si water ko. Hindi ko itatago. Paano? Hindi mo itatago. Gusto mo na ring makita niya. Oo. Gusto mo na ring makita niya. Gustuin ko. Anong sa palagay mong effect nun sa'yo pag nakita niyang meron ka ng kasamang iba? Anong effect nun sa'yo? Siguro ako, kung gano'n na yung mindset ko na, makita mo kung makita mo, siguro wala na akong pake sa mararamdaman mo, hindi ko na inisipin. Basta ako, ito yung meron ako ngayon, proud ako dito. Ngayon, sa estado mo yung now,
pag uwi mo, o kaya paglabas natin ng ABS, nakasalubong mo siya, may kasama ng iba. Oo. Iiwas ka, or Iiwas ako, tapos iyak na lang ako pag uwi. ngayon, and it's okay. Kailangang harapin mo yan, di ba? Harapin mo yung pain, yung sakit, eventually. Sabi niya sa akin, visit ka, te. Oo. Yes. Ganun yun. Kasi di ba, pag deny, kahit anong deny mo sa damdamin mo, sa present, hindi naman siya nawawala eh. Darating ang panahon, haharapin mo pa rin siya. Yes. Kaya Yes. nade-delay lang yung oras ng pagharap mo. Kahit hindi mo siya harapin ngayon, in time, you will still have to face that. Yes. So it's better that you face it now. Correct. Yeah. Ano yan eh, Move on. hinahanda ka ni Lord. Para pag nagkita kayo, ready ka na. Tawagan mo lang ako. Te, makakasalubong ko siya. Wait lang, Jackie! Tapos kaganyan tayo. Sabihin ko sa'yo, sorry. Hindi niya na ako manager ngayon. Jowa ko siya. Wale! Talaga ba, Brett? Pag nakita nyo, nakasalubong nyo, gaganon na kayo? Hindi mo gaganon? Gagawin ko siya, tapos kukunin ko naman ni Jackie. Bakit lagi tayo dito? Bakit hindi tayo pumunta ron? Saan banda? Kim, kung sakasakaling makakasalubong, May luha na yung kay Jackie. Hanggang doon na tayo. ikaw magtanong, Jackie. Ate Kim. Hanggang doon na tayo kay Jackie kasi iwan na natin sa luha. Sandali lang. Wait lang ah. Kim, hindi ko wala akong idea. Siya ang nagsabi. Wala. Ipapasa ko lang yung tissue kay Bong. Gamers kami! Gamers! Dito lang. Jackie, tanong mo. Ate Kim! Eh, syempre ako, Ate Kim. Hawak ko lang. Isa ka sa mga babaeng nilulook up ko eh. Ay, si Jackie pala gusto ko nagtatanong, marinig to oh. sa'yo, Ate Kim. Ano ba dapat gawin? Kung Hangaan pala to. makikita mo siya sa estado ng pagkatao mo ngayon. Makikita mo, nagkasalubong ka sa hallway. Kasama na niya yung bago niya. Anong gagawin mo? Kailangan mo sumagot. Sumagot si Jackie, Kim, sinagot Dito lang ako, ko. Uy, sandali. Bong, huwag kang umalis. Ay, sorry. Huwag kang umalis. Hawak mo yung tissue. Anong hotline nun, ma? Ano pa yung tawagan? Ano daw? Hindi, dapat ano ka lang. Kasi gano'n naman ang buhay eh. Hindi naman binibigay ni God yung mga hardest battle niya to His strongest. Ang tanong lang, ano daw gagawin mo? Ano gagawin mo daw? Harap! Siyempre! Alam mo. Diretso ko ng lakad? Ay! Akin na tissue! Hindi, gano'n talaga. Hindi ka dapat tumatalikod sa mga bagay na magpapalakas sa'yo. We love you, Kimi! Correct. Jackie, halika na. Ano yun? Alis na kami! Teka lang, Kim Chu, meet Jackie. Okay pa ako! Gusto ko pa muna lalaki. Naging Jakim sila. Hindi, dyan ako proud sa dalawang yan. Oo. Masakit man, hinaharap nila. Yes. Kaya nilang harapin, di ba? Kahit hindi sila masyadong komportable, hindi yan back out, hindi yan tumatalikod. Harapin natin ito. Kaya mga strong women yung dalawang yan. Yes. Diba? Okay na, no? Nakita nyo, ilang araw-araw silang nandito pero hindi nyo nakikita yung sakit na nararamdaman. Ngayon lang. Kasi, sino Maraming kasi babae nagtanong? at maraming babae ang maaaring nasa kaparehong posisyon nyo, ha? Yeah. Baka kumukuha sila ng lakas at cue at aral sa inyo. Tama. Baka hindi rin nila alam kung paano nga kaya yun. Pero sa inyo, baka they look up to you, kumukuha din sila sa inyo ng lakas. Yung ganun. They resonate with you. And that is power. Yeah. Tama. Your trauma can be your power. Your pain can be your power. It can be transformed as a gift.
Kaya laban lang. Tuloy lang tayo. Love. Always love. Kahit anong mangyari, masakit man, ano man mangyari, love lang. Tuloy lang. Gawin mo yung mga bagay na ginagawa mo with love. Hindi porket nasaktan ka, hindi ka na magmamahal. Basta, kahit walang ka-partner, walang someone, love your family, your friends. Yes. Love what you do. Di ba? And you will never be without someone. Yeah. You will never be without someone. You will forever be with a lot of people who love. And you will make sure, kayong dalawa will make sure na mapapaligiran kayo ng pagmamahal. Yes, kaya thank you sa lahat na nagpapasaya at nagmamahal. Salamat talaga. Madami kayong ganyan. Gusto! Kailangan pa ni Jackie! Diba? This portion is brought to you by Tissue. Ang daming tissue dito. Ayan, katulad mo, di ba? Ngayon may 3 tao na maaaring maging bahagi ng mundo Yes. mo. Di ba? Kaya naman, let's start the search. Fern, it's time to meet our searching. Searching number 1, reveal. Hey, what's up, Madlang people? My name is Dan, ang madiscarding kagawad ng Bacoor, Cavite. Oh, kagawad. Achiever din. Leader din. Kagawad. Sa politika din. Ilang taong ka na? 20 po. 20. Ang batang kagawad. Yes. Nagsimula ka ba sa SK? Yes po, SK Kagawad po. SK Kagawad ka ngayon. Pamilya ba kayo ng Hindi pulis? barangay kagawad. SK Kagawad. Uy. SK Kagawad po. SK Anong Kagawad. ginagawa ng isang SK Kagawad? Kami po yung nagpapasa ng resolution po sa City Hall. And Yung mga budgets, yung mga... Ano nang nagawa nyo sa barangay nyo? bali po this March, natapos na po namin yung Molina 4 Basketball and Volleyball League po. And meron din po kaming palibreng gamot po sa mga kabataan and sa mga Anong gamot? vitamins, mga iba pong amoxicillin or whatever po na. Okay. Meron ka bang pick-up line para kay Fern? Fern, magmahal ka ng SK. Bakit? Nasasakupan ko nga, napapangalagaan ko. Paano pa kaya pag ikaw ng baby ko? Ay! Iba talaga ang SK. Tara. Iba. Naging mami mo siya. Hindi. Si Carrie lang. Ayan, thank you so much, Dan. At ngayon naman kailan natin, searching number 2, reveal. So, what's up, madlang people? This is your girl, Ali, ang iyong scholar cum cutie ng Ateneo de Manila University. Ang iyong delulu cutie, feeling funny pero madalas ay corny ng Tarlac Province. Dalawa intro niya. Dalawa siguro pagkakataon. Mahaba. Ano yung unang intro mo? Ano yung color? Ano? Scholar cum Scholar. Scholar. Oh, scholar kitty. I'm a Kala ko Scholar cutie. Scholar. Ng Ateneo de Manila University. Wow. Ang iksi na ng mga pangalan ngayon, no? Ange, Den, Ali. Hindi, yung real name ko po mahaba. Aliana Marie Nicole Lacanlale Manalese. Sobrang mahal po ako ng magulang ko. Saka sa Tarlac. Kapas po, kaya tabi lang po kami ng municipality ni Sir. Kapas. Opo. Hello po, Karen Kabalen! Usap kayong dalawa ni Ayon, dali oh. Usap Usap kayo. mo sa Tarlac. Hello po, Maya Paugtu po. May paugto taga ano rin kapos. Yes po, kapas kayong manlapig mo po. Manlapig oh. Yung tangatsi ko kasi kutkutse. Kutkot daw. Ano kutkot? Hindi, doon na may mga lugar doon eh. Kutkut, di ba? Opo, may kutkut first, may kutkut second. Oh. Wapen, wapen. Wape. Barangay yun, barangay yun. Opo, Barangay barangay. Kutkut 1 at saka Kutkut 2. Talaga. Hanggang Walang kutkuten yan. Kutkuten. Sa barangay kutkuten, may mga mani, may mga putong pakwan, libre lang. Ay, masarap Barangay doon. kutkuten. Ganyan. Okay. Kailan ka huling nagka-boyfriend? Nung pandemic pa po, 1 lang naman po yung naging ex ko. Okay. So, yun. Anong pick-up line mo para kay Fern? Fern.
Alam mo, gustong-gusto ko na talaga palitan. Yun lagi namin sinasabi sa Ateneo na win or lose, it's the school we chose. Bakit? Kasi win or lose in life, it's always you who I always choose. Woo! Muntik siya magbakal doon, nahabol. Muntik na. Nailusot. Thank you so much, Ali. Ngayon naman, tawagin na natin. Searchy number 3, reveal. What's up, Badlang people? My name is Yas, 20, ang prom queen at future flight attendant ng San Andres, Manila. Maximum of 3 letters lang talaga tayo ngayon sa mga pangalan, ha? Oo. Si Den, si Ange, si Ali, si Yas. Ayan. Yasmin? Yastin po. Yaslin. Yastin po. Yastin. Yes. Yastin. Yastin. Parang Justin siya, Yastin. Ayan. Anong ganap mo? Estudyante ka? Yes po, tourism student po. Anong school? From MSTIP po, Makati Science Institute of the Philippines. Uy, Makati kayo. Sa Makati yan? Makati yan? Sa Santa Mesa po siya actually. Sa Santa Mesa? Ba't Makati pero sa Santa Mesa? Anong ibig sabihin niya? Makati Science? Makati Science Institute of the Philippines. Alam mo naman yung mga lugar Pero ngayon, nasa di ba? Santa Mesa. Alam mo yung mga lugar ngayon, nag-iiba-iba na. Baka na-relocate lang. Nakahati na. Yung mga embo nga, tagig na. Oh. Nag-iba-iba na sila ng ano. Alam mo ba, apelido ni Yas? Ano? FM. Yes. Istasyon? Ano pick-up line mo kay Fern? Wait lang. Parang hindi po FM ang apelido ko. Parang baby po siya. Kasi, yes, baby. Nahabol ko ba? Anong pick-up line mo? Sasaktan kita. Uy, sila! Fern, si Daniel Padilla ka ba? Oo. Ay, joke lang. Bakit? Kasi, nasa'yo na ang lahat. Minamahal kitang tapat. Uy! Yes! Okay, achieve naman. So, kamustahin natin sila kay Ange. Ange, kamusta yung 3 girls para sa'yo? Sobrang gaganda po nilang lahat. Pero for me, gut feel ko makakasundo ni Fern si Searchy number 2. Bakit? Kasi po jolly Gusto rin po ni siya. Fern yung mga ganyang blue sa dibdib. Flower. Kasi po jolly po siya. And si Fern po kasi medyo tahimik. So kailangan niya ng magbabalance sa energy niya. Oh. Okay. So, Fern, may mga katanungang nakahanda. Yan ang sasagutin ni na Den, Ali, at Yas. First question. Kung magiging presidente ka ng pag-ibig, ano ang magiging plataforma mo? Presidente ng pag-ibig. Pag-ibig fund, ha? Iba yun. May loan. Kunyari, may organisasyon na puro tungkol sa pag-ibig. Anong magiging plataforma mo? Den, number 1. Kung magiging presidente ako ng pag-ibig, ang papatupad ko, yung mga sawi sa pag-ibig, may healing package international para mag-heal sila doon. Pero sa mga healthy relationship, i-close mo na yung mouth, ha? Ano? Sorry? Ano yung huling sinabi niya? Sa healthy relationship, Yung i-close mga na nasa lang daw yung healthy mouth. relationship, i-close mo na yung mouth, ha? Close ang mouth. Ang mouth. Huwag na lang maingay yung mga may healthy Bawal relationship. makisali. Yes. Bawal makisali. Number 2, Den. Ali. Yes po, Ali. Siguro if I would be a president of such an organization na para sa pag-ibig, yung gusto ko po na magkaroon ng programa is daily consultation program na kasi nakikita ko, lalo na sa kabataan ngayon, na hindi tayo sanay ipakita yung totoo natin nararamdaman. Galit ka, hindi mo masabi. Nagtatampo ka kasi ginawa niya to, hindi mo masabi. We're not that transparent of a person of our generation. So gusto ko na magkaroon ng yun program, orientation, kung paano maging more transparent on what we are feeling. Kasi yung mga maliliit na bagay na pinag-aawayan nyo, lalaki at lalaki yan. At one day, sasabog ka na lang. Then magugulat yung partner mo, ganyan na ba kalaki yung galit mo sa akin? Talaga ba? Di ba yung generation nyo mas outspoken? Mas empowered? Mas entitled? Opo, mas matapang kayo? Yes po, parang we're
we're entitled especially sa mga pinaglalaban. Pero kasi in terms of relationship, in terms of the things na we feel, yung mga sensitive na, yung personal, we're not that transparent po. Ako personally, super prangka po akong tao. Hindi mo bagay damit mo, sasabihin ko sa'yo. Pero in terms of, in terms po sa feelings, ganon, hindi po ako super ma-vocal. Okay. Yes. Hello po. So, if I will be the president of Love po, I will announce this plan, no discrimination in love. Kasi po, I believe there's no discrimination in love, but the one who's outside of it is the one who's discriminating it po. So, love has no gender, wala sa itsura, kung ano man. And also, if you don't have nice thing to say to someone, don't bother saying it. Everyone is struggling on their own. You don't have to add burden on it. Yes po. Taray ng mga palay niya. Kapipirma lang ng slam book na ito. Kasulat na. Fern, kailangan magbigay ng green flag. Magaganda yung sagot nilang tatlo. Kanino dun yung tumama sa'yo? Para sa akin, green flag po yung number 2. Number 2! Yung may free consultation, maganda yun, ha? Si Ali. Parang very timely and relevant po, especially sa generation namin ngayon. Correct. Maganda yung pa-free consultation sa mga naguguluhan. So may green flag ka na agad-agad, Ali. So, Ange, approved ba sa'yo yung pinili ni Fern? Maganda naman po lahat ng sagot nila, pero for me, pinaka nagustuhan ko si Searchy number 3. Si Yas. Oo. Yas. Naku, sayang. Pero nakapili na si Fern. Malay mo sa susunod, magtugma kayong dalawa. Anong next question mo? Kapag ikaw ang give up sa mga priorities, ibig sabihin ba nun hindi ka na mahal? Ay. Kasi sa Based from relationship nila, di ba, may ACADS si Ange, scholar, honor student, Student council officer, tapos may love life. Nung nagsabay-sabay yung tatlo, ang give up niya yung love life. Ibig sabihin ba nun, hindi niya mahal si Fern? Simulan natin kay Yas. Fern, naniniwala ako na if the person truly loves you, they'll never let you go whatever the situation is. Kasi, Fern, if you will choose me, yes, I'll always be your number 1 supporter. If you need time, go on, take your time as long as you need. Or kung kailangan mo ng ka-aral buddy, I'll be your study buddy. I'll always be your number 1 supporter. You don't have to give up on us. Thank you, Yas. Si Den naman, number 1. Yung kanina si number 3, ito number 1. Fern, para naman sa akin, ang love dapat balance. Kailangan lahat, career, whatever it is, dapat yung mga priorities, balance lahat. Alam mo, Fern, meron akong pinangahawakan na Bible verse. Sabi, love is patient, love is kind, it's not envy, it's not boastful, it keeps the record of right or wrong. Hindi nagmamataas, lahat pantay-pantay sa pagmamahal. Kaya naniniwala ako na kapag mahal mo yung isang tao, dapat pantay-pantay, walang maiiwan, and support sa lahat ng bagay. So, pag iniwan siya at di siya prioritize, mahal pa daw ba siya? Yun ang question. Ibig sabihin ba daw hindi siya mahal? Hindi po. Hindi siya mahal. Number 2. Sige, para maiba. Charot. Siguro, for me, para sa akin, mahal mo pa rin kahit iniwan mo. It is just na you prioritized yourself or your priorities. Kasi personally, if papapiliin ako ng jowa ko, kung siya o yung priority ko, yung pamilya ko, I would always choose my priorities, which is to provide a better life for my family. Kasi parang, yun na nga lang yung pangarap ko, tas papapiliin mo pa ba ako? Kaya I would always trust yung mahal ko na baka minahal niya lang ako, pero mas mahal niya lang yung priorities niya. So, mahal pero hindi lang pinakamahal. Okay. So, yun ang mga sagot nila, Fern. Tingnan muna natin, tanungin muna natin yung ex mo na si Ange. Kung siya ang tatanungin, sino ang gustuin mo sanang piliin ni Fern? Ako po, Searchy number 2 ulit.
Kasi naniniwala ako sa sinabi niya na hindi naman porket nilet go mo yung tao, hindi mo na mahal. It's just that marami pang ibang bagay na kailangan mong i-prioritize. And hindi lang naman dun kasi na may measure yung pagmamahal. So tama po yung mahal mo, pero siguro at that time, hindi yun yung pinakamahal. Oh, dinidefend niya yung sarili niya. True! Pero ano ang pinaniniwalaan mo, Fern? Yung sinabi ni 3, ni 2, or ni 1? Number 2 po. Number 2. Yung number 2. Si Ali. Okay! Si Ali pa rin ang pinili niya. So, nakadalawa ng green flag si Ali. Tapos na ang ating paghahanap. Yes, congrats, Ali! Ngayon na muna, Fern, eto muna ang mga searchy na hindi mo napili. Searchy number 1, magpakilala ka na. Hi, Fern. Nice to meet you. Sana kayo ni Ali magka-get together and magkasundo sa lahat ng bagay. And alagaan mo siya. Thank you, Dan. Thank you, Dan. At nga naman, kilalanin natin ang isa pang searching hindi mo napili. Let's go, Yas. Hi, Fern and Yas. So, mabait yan si Ali. Kasama namin yan sa kulitan kanina sa likod. Ayun, sana makalimutan mo na yung totga mo. Bye. Salamat, Yas. Fern, may message siya sa'yo ang ex mong si Ange. Pakinggan natin. Hi, Fern. It's nice to see you again after 4 years. Sorry sa lahat. Alam mo na yun, lahat ng pain na na-cause ko sa'yo. And thank you kasi dahil sa'yo, sobrang dami kong natutuhan. Yung relationship ko ngayon, hindi ganito yung behavior ko kung hindi dahil sa'yo. Thank you and sana marami ka ring natutuhan galing sa akin. And wala naman akong mahihiling sa'yo kung hindi happiness, success, and peace. Yun lang naman. And good luck sa college life. Ka-graduate tayo next year. Joy, thank you for the 6 months. It was short, but it was sweet. Sobrang dami ko natutunan. And then, thank you dahil sobrang dami kong na-experience with you. And sorry dun sa 1 year na na-cause ko na pain. Di ko may imagine yung naranasan mo noon. And you're my thought guy and you're my greatest love. And I wish you nothing but the best. Thank you. Ange, meron ka bang bilin kay Ali? Short message, please. Hi, Ali. Magmamatch kayo niyan kasi same kayo ng name. Second name niya yon. And I know paras kayong matalino, so you're in for a ride. Kaya mo yan. Good luck. Yay! Thank you, Ange. Ali, tabihan mo na si Fern. Fern, meet Ali.